Naitala na sa China at Amerika ang bagong sub-variant ng COVID-19 na JN.1. 7 kaso ang naitala sa China habang 20% ng mga bagong kaso sa Amerika ay isinisi sa naturang sub-variant. Nauna ng tinukoy ng World Health Organization bilang variant of interest ang JN.1. Iginita man ng Department of Health na maaari pa ring magbigay ng proteksyon laban sa COVID-19 ang bakunang itinurok noong kasagsagan ng pandemya. Pero aminado si DOH spokesman Eric Tayag na posibleng bumaba na ang bisa ng mga bakuna. Noong Agosto, tinapos na ng DOH ang COVID-19 vaccination program matapos maubos ang halos 400,000 bivalent vaccines na donasyon naman ng Lithuania. Ang bumababa yung antibodies. Subalit, ito naman ay sapat para maproteksyonan. Dito sa ating bansa, naubos na yung booster shots namin sa COVID bivalent. Yung ibang bansa gumagamit na ng bagong monovalent. Ayon sa nagse-circulate na strain, binabantayan natin yan. So sa mga pag-aaral ngayon, Robert, magandang balita, hanggang sa ngayon, ang mga bakuna po ay nagbibigay pa rin ng protection para hindi ma-hospital po kahit na ang makuha po natin ay yung mga bagong strain, yung mga bagong mutation. Hinikayat naman ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma mga kumpanya na magpatupad ng work from home setup dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Dapat niya magpatupad ng safety measures para matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado. Pinayuhan din ng mga manggagawa na voluntaryong sumailalim sa swab test kapag nakaranas ng sintomas ng COVID-19.